Nabaliw ka na ba? Buhayin mo ang lintek na card na to ngayon din. Pinapalayas kami sa hotel. Gusto mo ba kaming mamatay sa kahihiyan dito sa ibang bansa? Ang matinis, nanginginig at puno ng galit na boses ng biyenan ko ay tumagos sa pandinig ko. Tila ba pinipunit ng bawat salita niya ang nakabibinging katahimikan ng punerarya, araw ng libing ng nanay ko. Ang araw kung kailan dapat ay nakasuot ako ng itim, umiiyak, nagluluksa at inaalalayan ng pamilyang pinagsilbihan ko ng buong puso. Ngunit heto sila, nasa Danang, Vietnam. Nagpapakasarap sa isang marangyang bakasyon gamit ang mismong perang inutang nila sa akin, perang sana ay pambili ng gamot na magpapahaba kahit ilang buwan sa buhay ng aking ina. Napakuyom ang mga kamao ko. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga kuko ko sa sarili kong palad, pero wala na itong sakit kung ikukumpara sa pamamanhid ng puso ko. Ang ginawa ko para gantihan sila ay napakasimple lamang. Isang tawag sa bangko. 3 click sa computer. Humugot ako ng malalim na hininga bago sumagot. Ang boses ko ay kalmado, malamig at walang bahid ng anumang emosyon. Ma, kahit maghugas kayo ng pinggan dyan o mamalimos para makauwi, wala na akong pakialam. Hindi nyo na ako manugang. Ibinaba ko ang tawag. Pinatay ko ang telepono. 7 taon. 7 taon akong nakulong sa rehas ng pagiging isang mabait at masunuring manugang. 7 taon kong nilunok ang lahat ng pang-aalipusta, lahat ng masasakit na salita, lahat ng pagpapababa sa pagkatao ko maitawid lang ang pamilyang ito. Inisip ko na baka balang araw matututunan din nila akong mahalin. Pero ang lahat ng ilusyong iyon ay nagwakas sa mismong araw na nawalan ng hininga ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Wala na ang nanay at kasabay ng pagpanaw niya ay ang pagkamamatay ng dating ako. 4:00 ng madaling araw. Bago pa man tumunog ang alarm sa cellphone ko, kusa nang iminulat ng aking mga mata ang kadiliman. Isa itong nakasanayang gawi, isang orasan sa loob ng katawan ko na hindi na mabago-bago. Sa gitna ng madilim at malamig na kwarto, kinapa ko ang kabilang panig ng kama, bakante. Malamig ang kumot na dumampi sa mga daliri ko. Wala ni isang bakas ng init. Hindi na naman umuwi ang asawa kong si Mark kagabi. Hon, dun muna ako matutulog kina mama ha. Hindi raw kasi siya makatulog, kailangan niya ng kasama. Paulit-ulit na nag-echo sa isip ko ang boses niya sa telepono kagabi. Ang boses na dati ay nagbibigay sa akin ng kilig at kapayapaan, ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkabagot at matinding pagod. Kagabi, wala akong isinagot sa kanya. Binaba ko lang ang tawag. Alam ko naman kasing mas mabigat palagi para sa kanya ang anumang idinadaing ng nanay niya, totoo man o gawa-gawa lamang, kaysa sa katotohanang iniiwan niya ang sarili niyang asawa na mag-isa gabi-gabi. Bumangon ako at naglakad patungo sa kusina habang binabasag ang malamig na simoy ng hangin. Hindi ko na inabala pang buksan ng ilaw. Pamilyar na ako sa bawat sulok ng bahay na ito. Isang bahay na ako ang nagpapakain, ngunit sila ang nagmamay-ari sa papel. Uminom ako ng mainit na tubig habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tahimik ng kalsada. Bigla, sumikip ang dibdib ko. Naalala ko ang nanay. Ganitong-ganito ang oras ng gising niya araw-araw. Ang umaga ng nanay ay laging nagsisimula sa 4:00 ng madaling araw. Sa isang masikip at palaging maputik na eskinita malapit sa palengke, nakabalot ng lumang tuwalya ang leeg ng nanay. Hila-hila ang kanyang gawang kahoy na kariton patungo sa kanyang pwesto. Sa buong buhay ko, ang imahe ng nanay ay palaging kakabit ng amoy ng malansang isda, ng pinatuyong daing, ng dugo at ng basang semento. Tuwing isusuot niya ang kanyang kupas at namantsahang apron, hindi ko maiwasang titigan ang kanyang mga kamay. Mga kamay na puno ng malalalim na sugat mula sa matatalim na kutsilyo, mga hiwang hindi na yata nagkaroon ng pagkakataong maghilom bago masugatan muli. Mga daliring babad sa tubig alat araw-araw, namamagang parang laging pinupulikat at tuwing buwan ng Disyembre kung kailan malamig ang hangin, pumuputok ito na parang tigang na lupa hanggang sa magdugo at magnana. Noong bata pa ako, aaminin ko ng buong tapang ikinahiya ko ang mga kamay na iyon. Tuwing dadaan kami sa palengke, minsan ay pilit ko siyang iniiwasan kapag may mga kaklase akong nakakasalubong na namamalengke kasama ang kanilang mga magulang na maayos ang pananamit.
Pakiramdam ko ay tinitingnan nila kami mula ulo hanggang paa. Pero kahit minsan, hindi nagpakita ng tampo ang nanay. Nakikita niya ang paglayo ko, ngunit ngingiti lang siya ng tipid, babalutin ng itim na electrical tape ang mga bitak at sugat sa daliri niya upang hindi pasukan ng dugo ng isda at tahimik na magpapatuloy sa paghihiwa. Pag-uwi ko mula sa eskwela, sa halip na sa playground o sa bahay ng kalaro, sa gilid ng pwesto ni nanay ako dumidiretso. Igagawa niya ako ng upuan mula sa baligtad na kahon ng styrofoam na pinaglagyan ng yelo. Dito ka umupo, Elena! Gawin mo na ang assignment mo. Mag-ingat ka sa mga dumadaan, baka matapakan ka ng mga kargador. Maikli lang siyang magsalita, madalas parang galit pa nga, bago muling humarap sa mga mamimili. Habang nagsusulat ako sa ibabaw ng librong nabahira na ng amoy ng malansa, madalas akong abutan ng mainit na mami ng tindera sa kabilang pwesto. Ang swerte mo naman kay Elena Rosa. Napalaki mong mabuti ang nag-iisa mong anak. Bihira ang batang tiis sa ganitong amoy. Naririnig iyon ng nanay, pero magkukunwari siyang abala at walang pakialam habang nagbabalot ng isda sa plastik. Mabuti ng ganyan, basta hindi namamatay sa gutom, ayos na. Mataray ang tono niya, pero nakikita ko ang bahagyang pagpula ng dulo ng mga tainga niya. Iyon ang paraan ng nanay para ipakita ang pagmamahal niya. 3 taong gulang pa lang ako nang mamatay ang tatay sa isang disgrasya sa pabrika. Simula noon, ibinuhos na ng nanay ang buong buhay niya para sa akin. Namuhunan siya ng pawis at dugo sa palengke sa araw at sa gabi naman ay naguhugas ng sangkatutak na sebo at mantika sa mga kaldero ng isang karinderya hanggang madaling araw. Lahat ng iyon para lang may maipang tuition ako sa kolehiyo. Araw ng graduation ko. Nang makita niya akong nakasuot ng itim na toga, lumapit siya sa akin na tila nahihiya dahil sa suot niyang lumang bestida. Mahigpit niyang hinawakan ng mga kamay ko gamit ang kanyang magaspang at bitak-bitak na palad. Ang galing mo, anak! Wag na wag kang babalik sa malansang lugar na to, ha? Ayokong maranasan mo ang buhay ko. Unang pagkakataong iyon na umiyak ako ng hagulgol sa bisig ng nanay, walang pakialam sa mga taong nakatingin sa amin. Kaya naman nang makapagtayo ako ng sarili kong maliit na negosyo ng mga lutong bahay at kakanin na unti-unting lumago, nakiusap ako sa kanya na tumigil na sa pagtitinda, pero matigas ang ulo ng nanay. Mas malalim pa sa dagat ang paninindigan niya. Lalo lang sa sakit ang katawan ko kapag wala akong ginagawa. Hanggang sa mamatay ako, sa sarili kong pawis ako aasa. Doon ko nakilala si Mark, isang supplier ng mga sangkap at lalagyan na naging suki ko sa tindahan. Napakaamo ng mukha niya, parang hindi marunong magalit at napakabait magsalita. Nang malaman niyang sa palengke nagtitinda ang nanay ko simula pa noong bata ako, baka sa mga mata niya ang matinding paghanga. Talaga? Bili po ako sa nanay niyo, Elena. Ang nanay ko rin kasi, grabe ang isinakripisyo para sa amin kaya naiintindihan ko ang hirap niya. Saludo ako sa mga taong nagmula sa ganyang hirap. Naniwala ako sa mapupungay niyang mga mata at malalambot na salita. Akala ko siya na ang lalaking mag-aahon sa nanay sa pangungutya ng ibang tao. Akala ko isa siyang ligtas na kanlungan. 6 na buwan lang, nag-propose na siya. Pinangako niyang aalagaan niya kami ng nanay ko habang buhay at hindi niya kami hahayaang masaktan. Pero gumuho ang lahat ng imahinasyon ko nang makilala ko ang kanyang ina, si Doña Carmen. Sa araw ng aming pamamanhikan sa isang sikat at mamahaling restaurant, dumating siya na suot ang isang mamahaling bestida na may alahas na kumikinang sa leeg at braso, tila pupunta sa isang grand ball. Pagkaupo niya, tiningnan niya ang nanay ko mula ulo hanggang paa at tumigil ang paningin niya sa mga kamay nitong nakapatong sa mesa. Naku, balae, mukhang babad na babad kayo sa trabaho ah. Ang gaspang tingnan ng mga kamay niyo, hindi ba kayo naglo-lotion? Tila may pag-aalala ang boses niya, pero ang mga mata niya ay puno ng pandidiri. Si Doña Carmen ay umaasa lang naman sa maliit na upa mula sa isang lumang commercial building na iniwan ng kanyang asawa, pero kung umasta siya, akala mo'y pagmamay-ari niya ang kalahati ng Maynila. Dinalhan siya ng nanay ng paborito niyang ginisang bagoong at daing na espesyal na binabad pa nito ng magdamag bilang pasalubong. Tiningnan niyo ni Doña Carmen, tinusok ng dulo ng kanyang tinidor at dahan-dahang inilayo sa kanya na parang isang basurahan.
Salamat sa abala, Balae. Pero hindi kasi kami kumakain ng mga galing sa palengke. Masyadong madumi at baka kung anong bakterya ang makuha namin. Organic lang ang kinakain ni Mark mula pagkabata kaya masiselan ang mga tiyan namin. Nakita kong nanigas ang panga ng nanay. Gusto kong tumayo, gusto kong bawiin ang dala niya at hilahin siya palabas. Pero pinilit ng nanay na ngumiti, ibinaba ang paningin at hinawakan ng kamay ko sa ilalim ng mesa, pinipisil ito ng mahigpit na para bang sinasabing huwag kang kikibo. Paglabas namin ng restaurant, tinapik ako ng nanay habang naghihintay kami ng masasakyan. Hayaan mo na, Elena, matanda na yun. Basta mabait sa'yo ang mapapangasawa mo, iyon ang mahalaga. Sinubukan kong pagaanin ang loob ko sa mga salitang iyon, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng lamig na tila gumagapang sa buto ko. Gabi bago ang kasal namin, pumunta ang nanay sa maliit kong inuupahang kwarto. Naglatag siya ng bagong bedsheet at may iniabot sa aking isang makapal na brown envelope. Itago mo to, Elena. Wag na wag mong sasabihin sa asawa mo. Wag mo ring ipapasok sa bangko. Itago mo sa pinakasulok ng gamit mo. Pagbukas ko, may lamang 30,000 piso. Mga gusot-gusot na tig-100, 500 at iilang libuhin. Amoy bagoong pa ang ilang pera. Alam kong bawat sentimo nito ay galing sa paghihiwa ng isda at pagbabad sa sabon sa madaling araw. Nay, bakit mo binibigay sa akin to? May pera pa naman ako, gastusin mo to sa sarili mo. Kunin mo na! Hindi natin alam ang ikot ng mundo. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang pagluha. Hindi lang iyon basta pera, iyon ang huling panangga ng nanay para sa akin. Alam niya, pakiramdam ko, noon pa man ay alam na ng nanay na unti-unti akong lalamunin ng buhay ng pamilyang papasukan ko. At tama siya. Pagbalik namin mula sa aming honeymoon, hindi pa man naibababa ang mga bagahe namin, ay agad akong pinaupo ni Doña Carmen sa sala. May hawak siyang isang maliit na notebook at nakahalukip-kip. Elena, may mga patakaran tayo sa pamamahay na ito na dapat mong sundin. Una, dapat nandito kayo tuwing Sabado at Linggo para maglinis at magluto. Pangalawa, tuwing sweldo, kailangan may nakalaang allowance para sa akin na hindi bababa sa tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga salita mula sa bibig niya. Mga salitang magiging mabigat na kadena ko sa loob ng 7 taon. Hindi ako makapaniwala. Lumingon ako kay Mark, ang lalaking nangakong poprotektahan ako, ang lalaking inakala kong kakampi ko. Umaasa akong magsasalita siya, na ipagtatanggol niya ako sa mga hindi makatarungang utos na ito. Tumingin siya sa akin. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ngunit ang mga salitang lumabas doon ay ang naging simula ng aking matagal at tahimik na bangungot. Ano ang sinabi ng asawa kong nag-alis ng lahat ng pag-asa sa puso ko? Tumingin ako kay Mark, ang lalaking pinangakuan ako ng walang hanggang proteksyon sa harap ng altar, ang lalaking may maamong mukha na inakala kong magiging kalasag ko sa anumang laban. Tumingin ako sa kanyang mga mata, umaasang makikita ko ang pagtutol, ang pagnanasang ipagtanggol ako mula sa mga hindi makatarungang patakaran ng kanyang ina. Ngunit sa halip na tumayo at magsalita para sa akin, kalmado lamang siyang nakaupo sa sofa, abala sa pagbabalat ng mansanas na parang walang naririnig na kakaiba. Hayaan mo na, Elena, sabi niya habang isinusubo ang isang hiwa ng mansanas. Medyo makaluma lang mag-isip si Mama, pero mabuti ang puso niyan. Matanda na, kaya wag na nating kontrahin. Sundin mo na lang para tahimik ang buhay natin. Tutal, asawa na kita. Obligasyon mo rin naman yon bilang manugang. Obligasyon. Ang salitang iyon ay parang isang malamig na posas na isinuot sa aking mga pulso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unti-unting pagkawasak ng aking mga pangarap. Naisip ko, ganito ba talaga ang buhay may asawa? Na kailangan mong lunukin ang iyong dignidad para lang sa tinatawag nilang kapayapaan ng pamilya? Pinilit kong intindihin. Pinilit kong paniwalain ang sarili ko na baka nga tama si Mark, na baka kailangan ko lang magtiis at kalaunan ay matatanggap din nila ako. Kaya tumango ako. Isang tahimik na pagtanggap sa aking pagiging bilanggo. Pero ang mabuting puso na sinasabi ni Mark ay mabilis na nagpakita ng tunay nitong kulay.
Unang Pasko namin bilang mag-asawa. Sa halip na magpahinga, gumising ako ng napakaaga. Gusto kong ipagmalaki ang mga natutunan ko sa nanay. Nagluto ako ng kare-kare mula sa simula. Ako mismo ang nagdikdik ng mani, nagpalambot ng tuwalya ng baka sa loob ng maraming oras at maingat na hiniwa ang mga gulay. Ibinuhos ko ang lahat ng pagmamahal at pag-asa sa lutuing iyon. Iniisip na baka sa pamamagitan ng masarap na pagkain ay mapalambot ko ang puso ng biyenan ko. Nang ihain ko ito sa hapagkainan, maingat ko itong inilapag sa harap ni Doña Carmen. Ma, tikman niyo po. Espesyal na kare-kare po ito, yari sa sarili kong timpla. Recipe po ito ng nanay ko. Tiningnan lamang ito ni Doña Carmen na tila isa itong insekto na gumagapang sa kanyang mesa. Gamit ang kanyang tinidor, inangat niya ang isang piraso ng karne. Hindi pa man niya tuluyang isinusubo, kumunot na ang kanyang noo. Tinikman niya ang sabaw at agad na idinura sa kanyang table napkin. Diyos ko, Elena! Ang alat! At ano ba tong lasa na ito? Lasa ng palengke! Reklamo niya habang umiinom ng tubig na parang nalason. Wala ba kayong ginamit kundi puro bitsin at mga pampalasa na nakakasira ng kidney? Ganito ba kayo kumain sa inyo? Hindi po, ma. Purong mani po ang ginamit ko dyan, walang halong. Hindi na niya ako pinatapos magsalita. Inilayo niya ang mangkok ng kare-kare at sumenya sa katulong na ilabas ang mga in-order niyang pagkain mula sa isang sikat na catering service. Ilagay mo yan doon sa lababo. Baka ipakain ko na lang sa aso natin. Mas mabuti pang kumain tayo ng malinis. Mark, anak, dito ka kumuha sa in-order ko. Sigurado pa tayong walang sakit na makukuha dito. Tumingin ako kay Mark. Umaasa na kahit paano ay kukuha siya ng kaunti sa niluto ko para hindi ako mapahiya. Ngunit hindi man lang niya sinulyapan ang pinaghirapan ko. Masigla siyang kumuha ng lechon at baked macaroni na in-order ng kanyang ina. Kain ka na, Elena, mas masarap to. Huwag ka na kasing magpapagod sa susunod, umorder na lang tayo. Sayang lang ang oras mo, nakangiting sabi ng asawa ko habang ngumunguya. Tumayo ako at nagdahilang pupunta sa banyo. Pagkasara ng pinto, napasandal ako sa malamig na pader. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang mga mata kong pagod, ang buhok kong amoy usok, ang mga kamay kong namula sa kapaghahanda. Hinuyom ko ang aking mga kamao. Gusto kong sumigaw, pero pinigilan ko. Naghilamos ako, pinilit na gumawa ng isang peking ngiti at lumabas muli upang ipagpatuloy ang paghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. Iyon ang inakala kong tamang gawin ng isang mabait na manugang. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay nangyari noong 3 taon ng aming pagsasama. Nagpadala ang nanay ng isang malaking lalagyan ng riyenong bangus at atsara. Espesyal itong ginawa ng nanay. Alam ko kung gaano kahirap tanggalin ang tinik ng bangus, kung paano niya pinagpuyatan ang paghimay ng laman at pagtimpla nito na walang ibang halo kundi pagmamahal. May nakadikit pang maliit na papel sa ibabaw ng lalagyan para sa mga balaik ko. Sana magustuhan ninyo, gawayan ni Rosa. Dala-dala ang Tupperware na tila isang mamahaling ginto. Inialay ko ito kay Doña Carmen nang bumisita kami sa kanila. Ma, nagpadala po ang nanay. Paborito niyo raw po ang bangus. Binuksan ni Doña Carmen ang takip. Agad siyang napabuntong hininga ng malakas at tinakpan ang kanyang ilong na animoy nakaamoy ng patay na daga. Sus Mariosep, ang lansa! At saan ba ginawa ito? Sa gilid ng kalsada? Elena, alam mo namang masiselan ang tiyan namin dito. Paano nakakapasa sa health inspection ng mga ganyang pagkain sa palengke? Lumunok ako ng malalim at pinilit pakalmahin ang nanginginig kong boses. Malinis po iyan, ma. Ang nanay ko po mismo ang naglinis at nagluto niyan buong gabi. Sige na, iwan mo na dyan sa gilid. Malamig niyang sagot nang hindi man lang tumitingin sa akin. 2 araw ang nakalipas. Palihim akong nilapitan ng hipag kong si Clara. May awa sa kanyang mga mata nang bumulong siya sa akin habang nag-aayos kami ng mga plato. Ate Elena, pasensya na ha. Gusto ko lang sabihin sa'yo para hindi ka na mag-abala sa susunod. Yung 2 bangus ng nanay mo, pagkaalis niyo pinatapon agad ni mama sa basurahan. Lahat, pati yung atsara. Diri na diri siya, baka raw may mikrobyo.
Nang marinig ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko ay may pumutok na ugat sa puso ko. Para akong binuhusan ng kumukulong mantika, tinapon sa basurahan, ang buong magdamag na pagtitiyaga ng nanay ko, ang mga bitak sa kamay niya na nadagdagan dahil sa paghihimay ng isda, ang pagmamahal na nakabalot sa pagkaing iyon, itinapon lang na parang maruming basahan. Nang gabing iyon, tumawag ang nanay. Masigla ang boses niya. Elena, anak, nakarating ba ang padala ko? Nakain ba ng biyenan mo? Nagustuhan ba niya? Kagat-kagat ko ang ibabang labi ko hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Pilit kong pinatatag ang boses ko para hindi niya mapansin ang paghikbi na nagbabanta sa aking lalamunan. Opo, Nay, ang sarap nga raw po naubos agad nila. Sabi ni Mama Carmen, salamat daw po ng marami. Aba, mabuti naman kung ganoon. O sige, mag-iingat ka palagi dyan ha. Ipagluluto ko ulit sila sa susunod kapag may oras ako. Pagkababa ko ng telepono, bumagsak ako sa sahig ng banyo. Doon, yakap ang aking mga tuhod. Umiyak ako ng walang tunog. Humagulgol ako hanggang sa sumakit ang dibdib ko at maubusan ako ng hininga. Ang pagmamahal ng nanay ko, na hinugot mula sa kanyang magaspang na kamay at pagod na katawan, ay nasa ilalim ng mga nabubulok na basura ng pamilyang ito. At ang pinakamasakit, nagawa ko pang magsinungaling para lang protektahan ang damdamin niya. Pagsapit ng ika-5 taon, lumala pa ang kalupitan. Tuwing may malaking okasyon, direktang tinatawagan ni Doña Carmen ang nanay ko para tumulong. Ngunit hindi siya tinatrato bilang isang panauhin o kapamilya. Tinatrato siya bilang isang walang bayad na katulong. Nakaupo lang si Doña Carmen sa paborito niyang sofa, nanonood ng telebisyon habang itinuturo ang mga dapat gawin. Balae, pakibantayan naman yung nilulutong kaldereta, baka masunog. At pagkatapos niyan, baka pwede nyo namang pakilinis yung banyo sa bisita, medyo basa pa kasi ang sahig at baka may madulas. Ang nanay ko, na pawis at pagod na sa maghapong pagtitinda sa palengke, ay tahimik na susunod. Minsan, nakita ko si nanay na patagong nagpupunas ng luha sa likod ng pintuan ng kusina habang naguhugas ng bundok-bundok na kaldero. Lumapit ako at niyakap siya ng mahigpit. Nay, tama na. Umuwi na tayo. Bakit ka pumapayag na ganituhin kanila? Hindi kanila katulong. Nagagalit kong pabulong na tanong. Hinawakan ng nanay ang mukha ko gamit ang basang-basa niyang mga kamay. Ngumiti siya ng mapait, isang ngiti na nagdala ng libu-libong karayom sa puso ko. Hayos lang to anak, konting pagod lang naman. Ginagawa ko to para hindi ka na nila pahirapan. Kung makikita nilang nagpapakumbaba ako, baka sakaling tratuhin ka nila ng tama. Tiis lang, para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Ang presyo ng pananahimik ko ay ang mismong dangal ng aking ina. Ako ang dahilan kung bakit siya nagiging alipin sa bahay na ito. Hanggang sa dumating ang ika-6 na taon. Isang milagro ang nangyari sa gitna ng aking pagdurusa. Nabuntis ako. Inisip ko na baka ito na ang sagot. Baka ang pagdating ng isang apo ang magpapalambot sa matigas na puso ng biyenan ko. Baka ito na ang mag-aayos sa basag naming pamilya at magpapabago kay Mark. Ngunit hindi pumayag ang tadhana na maging masaya ako ng matagal. 12 linggo pa lamang ang sanggol sa sinapupunan ko nang mangyari ang hindi inaasahan. Isang gabi, nakaramdam ako ng matinding pulikat sa puson at sinundan ito ng malakas na pagdurugo. Isinugod ako sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Nawala ang anak ko bago ko pa man siya mayakap. Nakahiga ako sa malamig na kama ng ospital nang sumunod na umaga. Blanko ang isip, pilit kong kinakapa ang tiyan ko na ngayon ay wala ng laman. Umiiyak ako habang nakatingin sa kisame, naghahanap ng sagot kung bakit kailangang bawiin sa akin ang kaisa-isang liwanag sa buhay ko. Lumapit si Mark sa gilid ng kama ko. Tiningnan niya ang mamahaling relo niya. Walang bakas ng pagluluksa sa kanyang mukha. Elena, kailangan ko nang umalis. May napaka-importanting meeting ako sa opisina na hindi ko pwedeng i-cancel. Ayos ka lang ba dito? Magpahinga ka muna. Gagawa na lang tayo ulit ng baby kapag magaling ka na. Bago pa man ako makapagsalita, tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Iniwan niya akong nagdurugo at nagluluksa ng mag-isa. Walang yakap, walang luha.
Kinagabihan, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Dumating si Doña Carmen. May dala siyang isang maliit at murang basket ng prutas na inilapag niya sa mesa na parang nagtatapon ng basura. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Wala akong nakitang awa o pakikiramay sa mga mata niya. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya binitawan ang mga salitang tuluyang pumatay sa natitirang respeto ko sa pamilyang ito. Ano ang sinabi ng demonyong biyenan ko na nagtulak sa akin sa pinakamalalim na hukay ng kawalan ng pag-asa? Kaya siguro hindi kumapit ang bata dahil sa klase ng dugong nananalaytay sa'yo. Ang boses ni Doña Carmen ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay kasing talim ng labaha. Inilapag niya ang maliit na basket ng prutas sa ibabaw ng mesa na parang diring-diri siya rito. Tiningnan niya ako, direkta sa aking mga matang namumugto sa kakaiyak. Sanay kasi kayo sa hirap, sa dumi ng palengke, kaya pati ang matris mo, marupok, mahina. Sa pamilya namin matitibay ang lahi, Elena. Walang nakukunan sa amin. Ikaw lang ang may diferensya. Sayang lang ang pag-asa ng anak ko. Hinila ko ang manipis na kumot ng ospital hanggang sa matakpan ng aking mukha. Sa ilalim ng madilim at malamig na telang iyon, kinagat ko ng madiin ang sarili kong braso upang pigilan ang isang malakas na pag-iyak na gustong kumawala sa aking dibdib. Wala akong tinig. Wala akong lakas upang lumaban. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ko ay isa akong tuyong dahon na walang awang niyurakan ng mga sapatos nila. Saan ako kukuha ng tapang? Ang asawa kong dapat ay nagtatanggol sa akin ay mas piniling tumakas at magtago sa likod ng salitang trabaho. Si Mark ay hindi pala isang masamang tao. Siya ay isang duwag na tao. Sa tuwing may alitan, sa tuwing inaalipusta ako ng kanyang ina, lagi siyang may dahilan upang umiwas. Maiiwan akong mag-isang sumasalo ng lahat ng bala. Doon ko tuluyang napagtanto na ang lalaking ito ay kailanman ay hindi magiging kakampi ko. Ang kaisa-isang lugar kung saan ako malayang nakakahinga, kung saan pakiramdam ko ay may halaga ako, ay ang aking maliit na pwesto ng kakanin at lutong bahay. Bagamat nasa gilid lamang ito ng kalsada, malapit sa palengke kung saan naroon ang nanay, ito ang aking naging santuaryo. Dito, ang mga suki ko ay nginingitian ako. Pinupuri nila ang timpla ng aking dinuguan, ang tamis ng aking biko, ang linamnam ng aking mga ulam. Ang hindi alam ng marami, ang maliit kong negosyo ang lihim na bumubuhay sa aming mag-asawa. Ang sweldo ni Mark na 30,000 kada buwan ay halos nauubos lahat sa allowance ng kanyang ina, sa mga luho nito at sa mga walang kwentang ambagan sa mga kamag-anak nilang mahilig sa handaan. Ako ang nagbabayad ng kuryente. Ako ang bumibili ng panggastos sa araw-araw. Ako ang bumabalikat sa lahat, mula sa kinikita ko sa pagluluto hanggang madaling araw. Ginagawa ko iyon ng walang reklamo. Palagi kong ibinubulong sa sarili ko na asawa ko siya, na kailangan kong isalba ang pride niya bilang lalaki. Isang kahangalan, isang malaking panlilinlang sa sarili na inakala kong kabayanihan. Hindi ko alam na ang negosyong ito na pilit kong itinataguyod ang siya palang magiging huling sandata ko sa mga darating na trahedya. Isang hapon habang abala ako sa pagbabalot ng mga order, biglang tumunog ng sunod-sunod ang aking cellphone. Nang makita ko ang pangalan sa screen, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Si Aling Mirna, ang tindera ng gulay sa kabilang pwesto ng nanay. Elena! Diyos ko anak, nasaan ka? Ang nanay mo! Nanginginig ang boses ni Aling Mirna. Rinig ko sa background ang ingay ng palengke at ang mga taong nagkakagulo. Tita, bakit po? Anong nangyari sa nanay? Halos mabitawan ko ang hawak kong sandok. Bigla na lang natumba dito sa pwesto niya. Nawalan ng malay. Isinakay na namin sa tricycle, papunta kami ngayon sa ospital sa bayan. Sumunod ka na agad, namumutla ang nanay mo. Hindi ko na nagawang patayin ng kalan. Hinablot ko ang apron ko, itinapon sa gilid at patakbong lumabas ng tindahan. Ang daan patungo sa ospital ay tila naging isang napakahaba at madilim na tunnel. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit na nakahawak sa manibela ng aking lumang sasakyan. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa aking mga mata, pinapalabo ang aking paningin.
Wag muna, Panginoon, wag muna ngayon, wag ang nanay ko. Paulit-ulit ko itong inusal, isang desperadong panalangin ng isang anak na walang ibang kakampi sa mundo kundi ang kanyang ina. Nang makarating ako sa emergency room, halos madapa ako sa pagtakbo. Nakita ko ang nanay na nakahiga sa isang makitid na kama, walang malay at pinapaligiran ng mga nurse. Ang balat niya ay kasing putla ng lumang papel at may bahagyang paninilaw sa kanyang mga mata. Nang hawakan ko ang kanyang magaspang na kamay, napakalamig nito, parang yelo na unti-unting pinapatay ang init ng aking kaluluwa. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag ako ng doktor sa labas ng kwarto. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay seryoso, mabigat, at puno ng awa. Mrs., kailangan mong magpakatatag. Base sa mga inisyal na pagsusuri, may nakita kaming bukol sa atay ng ina mo. Malaki na ito, stage 3 liver cancer. Bukod doon, matindi ang komplikasyon niya dahil sa sobrang pagod at kawalan ng tamang nutrisyon sa loob ng maraming taon. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa aking ulo. Cancer sa atay. Stage 3. Nanlambot ang mga tuhod ko at tuluyan akong napaupo sa malamig na sahig ng koridor ng ospital. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Nang bumalik ako sa loob ng kwarto, gising na ang nanay. Kahit na nakakabit ang swero sa kanyang kamay at halatang nahihirapan siyang huminga, ang una niyang itinanong ay ang aking negosyo. Elena, bakit ka nandito? Sino ang nagbabantay sa mga paninda mo? Baka manakawan ka doon. Umuwi ka na, maayos na ako. Kahit na nabubulok na ang kanyang laman, kahit na unti-unti na siyang pinapatay ng sakit, ang inaalala pa rin ng nanay ay ako, ang kabuhayan ko. Napahagulgol ako at isinubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. Nay, may sakit ka. Kailangan mong magpagamot. Huwag mo munang isipin ang tindahan. May naipon naman ako. Gagamitin natin lahat ng pera ko para sa operasyon at chemotherapy mo. Gagaling ka, Nay. Ipapagamot kita kahit maubos ang lahat ng yaman ko. Ngunit umiling ang nanay ng marahan. Mahigpit niyang pinisil ang kamay ko. Hindi. Wag na wag mong gagalawin ang pera mo. Pinaghirapan mo yan. Para yan sa kinabukasan mo. Matanda na ako, Elena. Ayokong ubusin ang dugo at pawis mo para sa isang sakit na walang kasiguraduhan. Hayaan mo na lang akong magpahinga. Ayaw pumayag ng nanay na gumastos ako para sa matapang na gamutan. Pinili niyang tiisin ang sakit sa pamamagitan na lamang ng mga painkiller. Araw-araw ko siyang binabantayan. Nakikita ko kung paano siya mamimilipit sa sakit kapag madaling araw. Tahimik na lumuluha upang hindi ko marinig ang kanyang mga daing. Isang gabi, umuwi ako sa aming bahay upang kumuha ng mga damit at ipaalam kay Mark ang buong sitwasyon. Pagod na pagod ako, mugto ang mga mata at halos wala ng lakas. Inabutan ko si Mark na komportableng nakahiga sa sofa, nanonood ng basketball habang umiinom ng malamig na beer. Mark, may cancer sa atay ang nanay. Stage 3. Kailangan ko ng tulong mo. Baka kailanganin kong ilabas ang mga ipon natin sa bangko para sa mga gamot at pagpapa-ospital niya. Napatigil siya sa pag-inom. Ibinaba niya ang lata ng beer at tumingin sa akin. Inasahan ko ang isang yakap. Inasahan ko ang salitang, nandito lang ako, magtutulungan tayo. Ngunit ano ang isinagot ng asawa kong inaasahan kong magiging sandalan ko sa pinakamadilim na yugto ng aking buhay? Cancer, stage 3. Kumunot ang noo ni Mark. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa abalang idudulot nito sa kanya. Ibinaba niya ang hawak na lata ng beer at tumitig sa akin na parang nagdala ako ng isang napakalaking problema na makakasira sa tahimik niyang gabi. Elena, alam mo naman na nag-iipon tayo, 'di ba? At saka stage 3 na 'yan, sabi mo nga malaki na ang bukol. Kahit ubusin natin ang lahat ng ipon natin sa bangko, kahit ibenta mo pa iyang tindahan mo, wala nang kasiguraduhan na gagaling siya. Practical lang tayo, Elena. Hindi ba parang itatapon lang natin ang pera natin kung mamamatay din naman siya sa huli? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Parang binuhusan ako ng nagyayelong tubig mula ulo hanggang paa. Ang mga salitang iyon ay nagmula sa bibig ng lalaking sinumpaan kong makakasama sa hirap at ginhawa. Itatapon lang ang pera?
Buhay ng nanay ko ang pinag-uusapan, ang nag-iisang taong nagmahal sa akin ng buo, pero para sa kanya, isa lamang itong masamang investment na hindi dapat paglaanan ng puhunan. Hindi ako nakapagsalita. Gusto ko siyang sampalin, gusto kong isigaw sa mukha niya ang lahat ng galit ko, pero sobrang pagod na ako. Pagod na ang katawan ko at mas lalong pagod na ang kaluluwa ko. Tinalikuran ko siya. Wala akong kinuha kundi ilang pirasong damit at tahimik akong bumalik sa ospital. Sa gabing iyon, tuluyan nang namatay ang anumang natitirang pagmamahal o pag-asa na mayroon ako para sa asawa ko. Nagsimula ang pinakamadilim at pinakamahabang kalbaryo ng aking buhay. 4:00 ng madaling araw, bubuksan ko ang aking tindahan. Maghihiwa, magluluto, at magbebenta ako na parang isang makina, habang ang isip ko ay lumilipad pabalik sa malamig na kwarto ng ospital. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, iiwan ko ang tindahan sa aking katiwala at tatakbo ako sa ospital upang bantayan ang nanay hanggang madaling araw. Wala akong maayos na tulog, halos hindi na ako kumakain. Unti-unting umuumbok ang mga buto ko sa pisngi at ang mga mata ko ay palaging pugto at madilim. Sa loob ng maraming buwang pamamalagi ng nanay sa ospital, 2 beses lang siyang dinalaw ni Mark. Ang una ay noong pinilit ko siya, hinihila ko ang braso niya pababa ng sasakyan. At ang pangalawa ay noong nagkataong may dadaanan siyang kliyente malapit sa ospital. Pagpasok niya sa kwarto, hindi niya hinawakan ang kamay ng nanay. Tumayo lang siya sa gilid ng pinto, patuloy na nagtatakip ng ilong. Elena, aalis na ako. Sumasakit ang ulo ko sa amoy ng kwartong to. Amoy gamot at amoy. Ewan, nakakahilo. At yung umuungol na pasyente sa kabilang kama, nakakairita. Bumaling siya at mabilis na naglakad palabas, tila iniiwasan ng isang nakakahawang sakit. Nakatingin lamang ang nanay sa pintuang nilabasan niya, may malungkot na ngiti sa kanyang mga putla at tuyong labi. Hinaplos ng nanay ang buhok ko. Wala siyang sinabi, pero alam kong alam niya. Nararamdaman ng isang ina kung kailan nasasaktan ng kanyang anak, kahit papilit itong itinatago sa likod ng mga peking ngiti. Isang hapon, habang abala ako sa pagpupunas ng maligamgam na tubig sa nanghihinang katawan ng nanay, tumunog ang cellphone ko. Pangalan ni Doña Carmen ang lumabas sa screen. Humugot ako ng malalim na hininga bago ito sinagot. Elena, nandyan ba si Mark? Hindi ko makontak ang asawa mo. Wala po, ma. Nasa opisina pa po siguro. May kailangan po ba kayo? Sagot ko habang maingat na iniiwasan ng mga swero ng nanay. Naku, hirap na ako dito sa bahay. Sumasakit na naman ang matindi tong likod ko. Hindi ko na yata kaya ang ganitong stress. Gusto ko sanang magbakasyon, pumunta sa isang magandang hot spring resort para makapag-relax ang mga buto ko. Kausap ko na si Mark kanina. Ipadala mo nga sa account niya ngayon din yung 100 at 50,000 mula sa kinita ng tindahan mo. Siya na raw ang magpapabook para sa akin. Napatigil ako. Ang esponghang hawak ko ay nanatiling nakadikit sa manipis na balikat ng nanay, 150,000. Iyon eksakto ang halagang hinihingi ng doktor upang makabili kami ng imported at mas mabisang painkiller na magpapabawas sa matinding panginginig at pag-ungol ng nanay tuwing madaling araw. Perang pinagpawisan ko. Perang galing sa pagbangon ko ng 4:00 ng madaling araw. Ma, pwede po bang sa susunod na lang? Kailangan po kasi namin ng pambili ng gamot ng nanay. Nanginginig ang boses ko. Biglang tumaas ang tono ng boses niya sa kabilang linya. Aba, Elena, negosyo ko rin ang tumulong sa inyo noong nagsisimula kayo, di ba? At saka, hindi pa sabi ng asawa mo wala na ring lunas iyang nanay mo? Bakit niyo pa sasayangin ang pera sa gamot? Hayaan niyo na siyang magpahinga. Huwag mong ipagkait sa akin ang kalusugan ko dahil lang dyan sa pasyenteng naghihintay na lang ng oras. Hindi pa ako nakakabawi sa sampal ng mga salita niya, biglang pumasok ang isang mensahe mula kay Mark. Han, ipasa mo na kay mama yung 150K. Huwag ka nang makipagtalo. Sumasakit din ang ulo ko sa opisina, huwag mo nang dagdagan ng problema ko. I-transfer mo na ngayon din. Tiningnan ko ang nanay. Nakapikit siya, ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa, namimilipit sa tahimik na sakit dahil ayaw niyang makita kong naghihirap siya.
Ang kaisa-isang taong nagtanggol sa akin sa buong buhay ko ay nakahiga sa harap ko, walang laban, habang ang mga taong nang-aabuso sa akin ay humihingi ng pondo para sa kanilang kapritsyo. Wala akong lakas upang makipag-away, wala na akong enerhiya para sumigaw at ipaglaban ng karapatan ko. Sa sobrang pagod at kalituhan, binuksan ko ang banking app sa cellphone ko. Tila namamanhid ang mga daliri ko habang tinatype ang halagang 150,000. Pinindot ko ang transfer, umikot ang screen at lumabas ang salitang successful. Ibinigay ko ang perang pambili sana ng kaginhawaan ng nanay ko para lang sa hot spring at back pain ng biyenan kong walang ibang ginawa kundi maliitin kami. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko mapatawad ang sarili ko sa naging kahinaan kong iyon. Naniwala akong kapag ibinigay ko ang gusto nila, baka sakaling magkaroon sila ng kaunting awa. Baka sakaling sa araw ng libing ng nanay, ay damayan nila ako at suklian ng lahat ng sakripisyo ko. Isang napakalaking kahangalan. Ilang araw matapos kong maipadala ang pera, biglang bumagsak ng tuluyan ang kondisyon ng nanay. Ang makina sa gilid ng kanyang kama na nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay nagsimulang tumunog ng mabilis at hindi regular. Pumasok ang mga doktor at nurse, nagkakagulo, may iniksyong mga gamot sa kanyang swero. Pinalabas nila ako ng kwarto. Nakatayo ako sa malamig na koridor, nakasandal sa pader, unti-unting dumudulas pababa hanggang sa mapaupo ako sa sahig, yakap ang sarili kong mga tuhod. Nang bumukas muli ang pinto, lumabas ang doktor, malungkot ang kanyang mga mata, umiling siya ng marahan. "Mrs., ginawa na namin ang lahat. Masyado nang mahina ang katawan niya para tanggapin ang mga gamot. Wala na tayong magagawa kundi hintayin ang oras niya. Pumasok ka na, kausapin mo na siya," habang may naririnig pa siya. Bumangon ako, nanginginig ang buong katawan at mabibigat ang mga hakbang na pumasok sa kwarto. Ang kwarto ay madilim, naiilawan lamang ng maliit na lamp sa gilid ng kama at ng nakakabinging ilaw ng monitor. Ang nanay ay nakasuot ng oxygen mask. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabagal. Nang makita niya ako, pilit niyang inigalaw ang kanyang mga daliri. Ang mga magaspang, bitak-bitak at pamilyar na mga daliri na nagpalaki sa akin. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Ibinagsak ko ang mukha ko sa kanyang palad at doon, hindi ko na napigilan ang pag-iyak ng malakas. Nay, wag mo akong iwan. Parang awa mo na. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Wala akong ibang kakampi, Nay. Huwag mo akong iwan sa kanila. Dahan-dahan, tinanggal ng nanay ang oxygen mask sa kanyang bibig. Nag-iba ang tunog ng makina. Naging mas mahaba ang mga beep. Ibinuka niya ang kanyang mga tuyong labi. Inilapit ko ang tenga ko sa kanyang bibig upang marinig ang kanyang napakahinang boses. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng nanay sa kanyang huling hininga ay ang naging mitsa ng pinakamalaking pagbabago sa buong pagkatao ko. Ano ang ibinulong ng nanay bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata na nagtulak sa akin upang wasakin ang pamilya ni Mark? Inilapit ko ang aking tainga sa mga tuyong labi ng nanay. Ang kanyang hininga ay mainit ngunit napakahina, tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Hinaplos ng kanyang nanginginig at magaspang na hinlalaki ang aking basang pisngi. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ang pag-ibig niya ay pilit na pinapawi ang aking mga luha. Elena, anak ko. Nahihirapan siyang bumigkas ng bawat salita, ngunit pilit niyang nilalabanan ang kakapusan ng hininga. Patawarin mo ang nanay. Nay, huwag kang humingi ng tawad, wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan, ako ang nagkulang sa'yo, umiiyak kong bulong habang mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Umiling siya ng marahan. May tumulong luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Alam ko kung paano kanila tratuhin, anak. Nakita ko, naramdaman ko ang paghihirap mo sa kamay ng biyenan at asawa mo. Natigilan ako. Pakiramdam ko ay huminto ang pagtibok ng puso ko. Alam niya, sa buong panahong inakala kong napagtatakpan ko ang kalupitan ni na Mark at Doña Carmen gamit ang aking mga peking ngiti at pagsisinungaling, tahimik lang palang nasasaktan ang nanay para sa akin.
Natiis ko ang amoy ng palengke, Elena. Natiis ko ang sugat sa mga kamay ko, pero hindi ko matiis na makita kang nagiging alipin nila. Nanahimik lang ako dahil akala ko iyon ang magpapasaya sa'yo. Akala ko kapag nagpakumbaba ako, mamahalin ka nila. Humugot siya ng isang malalim at nanginginig na hininga. Mali ako, mga sakim sila. Elena, pakinggan mo ang nanay. Idiniin niya ang natitira niyang lakas sa pagpisil sa aking kamay. Ang kanyang mga mata na kanina ay malamlam ay biglang nagkaroon ng kakaibang tapang. Mabuhay ka para sa sarili mo. Huwag ka nang magpaalipin. Ipaglaban mo ang sarili mo, anak. Tumigil ka na sa pagiging mabait sa mga taong walang puso. Bitawan mo na sila. Pagkatapos bitiwan ang mga salitang iyon, dahan-dahang lumuwag ang hawak niya sa akin. Ang kanyang dibdib na kanina ay pilit na humihigop ng hangin ay tuluyang bumagsak at hindi na muling umangat. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mapayapang kawalan. Ang init sa kanyang mga palad ay mabilis na nilamon ng lamig ng kwarto. Wala nang nanay. Wala na ang kaisa-isang taong nagtanggol at nagmahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Niyakap ko ang kanyang walang buhay na katawan. Ibinuhos ko ang lahat ng pait, galit at pangungulila sa isang mahaba at tahimik na paghagulgol. Hindi ko ininda ang pagpasok ng mga nurse upang ayusin ang kanyang labi. Nakakapit lamang ako sa kanya, parang isang batang nawawala sa gitna ng dilim na ayaw bitiwan ang nag-iisang ilaw na natitira sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw ay tila isang malabong panaginip. Mag-isa kong inasikaso ang lahat. Mula sa pagkuha ng death certificate, pagpili ng pinakamurang kabaong dahil naubos na ang pera ko sa pagpapaospital, hanggang sa pag-aayos ng maliit na burol sa isang murang punerarya malapit sa palengke. Sina Aling Mirna at ang mga kapwa-tindera ng nanay ang naging pamilya ko sa mga oras na iyon. Sila ang nag-ambagan para sa kape at biskwit na ihahain sa mga makikiramay. Sila ang umalalay sa akin nang halos mahimatay ako sa pagod at gutom. Wala ni Anino ni na Mark o Doña Carmen, ni isang text ng pakikiramay ay wala akong natanggap. Alas 5 ng madaling araw, ikalawang araw ng burol ng nanay. Nakaupo ako sa isang malamig na silya sa harap ng kanyang kabaong. Tinitigan ko ang kanyang larawan. Nakangiti siya roon, suot ang paborito niyang blusa na binili ko para sa kanya nung unang sweldo ko sa tindahan. Kinuha ko ang aking cellphone. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili bago i-dial ang numero ng asawa ko. 3 ring bago niya ito sinagot. Inasahan ko ang isang inaantok na boses, ngunit ang bumungad sa akin ay isang masiglang tugtog, isang upbeat na musika na paboritong patugtugin sa mga beach resort. Narinig ko rin ang malakas na paghampas ng alon sa background at ang tawanan ng mga taong nagsasalita sa isang wikang hindi ko maintindihan. "Hello, Elena? Napatawag ka ng ang aga?" sagot ni Mark. Medyo malakas ang boses niya upang matabunan ang ingay sa paligid. "Mark." Nanginginig ang boses ko, hindi dahil sa iyak, kundi dahil sa isang kakaibang kutob na unti-unting bumabalot sa aking pagkatao. Wala na ang nanay. Pumanaw na siya noong isang gabi. "Umuwi na kayo ni Mama. Kailangan ko ng tulong mo dito sa burol." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Nawala ang tawanan, naiwan lamang ang tunog ng mga alon. "Elena, anong ibig mong sabihing wala na? Namatay na ang nanay mo?" Bakas ang gulat sa boses niya, ngunit wala itong bahid ng kalungkutan. "Oo, Mark, patay na ang nanay, kaya pakiusap umuwi na kayo. Nasaan ba kayo? Bakit parang nasa dagat kayo?" Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, isang tunog na parang naiirita siya sa abalang dala ng balita ko. "Elena, hindi kami makakauwi agad. Nandito kami ngayon ni Mama sa Danang, sa Vietnam." "Vietnam?" Parang may pumukpok ng martilyo sa ulo ko. Napahawak ako sa gilid ng kabaong upang hindi ako matumba. "Vietnam? Anong ginagawa niyo sa Vietnam, Mark? Ang sabi mo sa akin, nasa hot spring resort kayo dito lang sa probinsya. Ang sabi niyo kaya niyo kinuha yung 150,000 na pambili sana ng gamot ng nanay ay para ipagamot ang likod ng mama mo." Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses. Ang mga nakikiramay na natutulog sa mga silya ay bahagyang nagising at napatingin sa akin. "Kumalma ka nga, Elena.
Bulyaw niya pabalik. Tila siya pa ang may karapatang magalit. Biglang nagbago ang isip ni Mama. Naisip niya na mas makakapagpahinga siya kung lalabas kami ng bansa. At saka, nagpaspa naman siya rito ha. Niresolba rin ito yung sakit sa likod niya. Huwag kang mag-isip ng masama. Pinambakasyon niyo ang perang dudugtong sana sa buhay ng nanay ko. Halos mapatid ang ugat ko sa lalamunan sa sobrang diin ng mga salita ko. Namatay ang nanay ko na namimilipit sa sakit dahil wala akong pambili ng gamot. Habang kayo, nagpapakasarap kayo sa ibang bansa gamit ang pera ko? Huwag kang mag-inerte dyan, Elena. Sabi ng doktor, wala na ring pag-asa ang nanay mo, di ba? Kahit anong gawin mo, mamatay din naman siya. Mas mabuti nang ginamit namin sa makabuluhang bagay yung pera kaysa itapon sa ospital. Ilibing mo na siya, babalik kami kapag tapos na ang lahat para hindi ma-stress si Mama. At bago pa man ako makasagot, pinatay niya ang tawag. Binaba niya ang telepono. Iniwan niya akong nakatayo sa harap ng kabaong ng nanay ko habang sila ay nagbabakasyon gamit ang perang may bahid ng dugo at pawis namin. Sa sandaling iyon, lahat ng luha sa mga mata ko ay natuyo. Ang panginginig ng katawan ko dahil sa kalungkutan ay biglang huminto. Ang pusong dating puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagtitiis ay tuluyang naging yelo. Namatay ang Elena na tanga. Namatay ang Elena na sunod-sunuran. Tumingin ako sa maamong mukha ng nanay sa kanyang larawan. Mabuhay ka para sa sarili mo, ipaglaban mo ang sarili mo. Ang huling habilin niya ay nag-echo sa isip ko ng paulit-ulit hanggang sa maging isang malinaw na utos. Pinunasan ko ang mga natitirang basa sa aking pisngi. Umupo ako pabalik sa silya. Kinuha ko muli ang aking cellphone at binuksan ang aking banking application. 7 taon ko silang binuhay. 7 taon kong pinasaan ang lahat ng gastusin sa bahay na iyon. Ang credit card na ginagamit ni na Mark at Doña Carmen para mag-shopping, kumain sa labas, at magliwaliw ay mga supplementary cards lamang. Ako ang principal card holder. Ang pangalan ko ang nakalagay sa main account. Ako ang nagbabayad ng bawat sentimong kinakaskas nila. Tinitigan ko ang screen. Nakita ko ang mga recent transactions nila sa Danang, mamahaling seafood restaurant, 5 bituin na hotel accommodation, luxury spa. Umabot na sa 70,000 ang nagagastos nila sa loob lamang ng 3 araw. Kumalabog ang dibdib ko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pakiramdam ng kapangyarihan na ngayon ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. May 3 options sa screen sa tapat ng mga pangalan nila: block card, report as lost, at set limit to 0. Naisip ko ang itsura nila kapag nasa harap sila ng counter ng isang mamahaling restaurant sa Vietnam, puno ng yabang, at biglang idedeklara ng kahera na declined ang card nila. Naisip ko kung paano sila magmamakaawa sa mga dayuhan dahil wala silang dalang cash dahil sanay silang umasa lamang sa plastik na baraha na pinupondohan ko. Itinapat ko ang nanginginig kong daliri sa screen. Ano ang eksaktong ginawa ko na naging simula ng kanilang pinakamasahol na bangungot sa lupain ng mga dayuhan? Itinapat ko ang nanginginig kong daliri sa ibabaw ng maliwanag na screen ng aking cellphone. 3 baraha, 3 pangalan na nakasulat sa ilalim ng aking account. Tinitigan ko ang mga letrang bumubuo sa pangalan ni na Mark at Doña Carmen. Sa loob ng 7 taon, ang mga pangalang iyan ang naging linta na sumipsip sa aking dugo, pawis at kinabukasan. Ang mga pangalang iyan ang umagaw sa huling pagkakataon ng nanay na mabuhay ng walang nararamdamang sakit. Huminga ako ng malalim, wala ng pag-aalinlangan, wala ng takot na baka magalit sila. Pinindot ko ang unang opsyon, block card. Sumunod ang isang katanungan mula sa system na humihingi ng kumpirmasyon. Walang kurap kong pinindot ang yes. Ginawa ko ang parehong hakbang para sa 2 pang natitirang card at bilang panghuling atake, ibinaba ko ang kanilang credit limit sa 0. Nang lumabas ang salitang successfully updated sa aking screen, pakiramdam ko ay may isang napakabigat na kadenang bakal na nabaklas mula sa aking leeg. Namatay ang ilaw ng aking cellphone, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman ko ang pagliwanag ng aking isipan. Ang pagkalito at pighati ay napalitan ng isang malamig at matalim na katinuan. Hindi ko na kailangang magalit. Hindi ko na kailangang sumigaw.
Hahayaan ko ang tadhana at ang kanilang sariling kasakiman ang magpaparusa sa kanila. Itinago ko ang cellphone sa aking bulsa at muling ibinaling ang aking paningin sa kabaong ng nanay. Ang huling araw ng burol ay lumipas na tila isang mabagal na prosesyon ng mga anino. Nang dalhin na ang katawan ng nanay sa krematorium, hindi na ako umiyak ng malakas. Ubos na ang mga luha ko. Nakatayo lamang ako sa harap ng malaking pugon, pinapanood kung paano kainin ng naglalagablab na apoy ang kabaong na naglalaman ng pinakamahalagang tao sa buhay ko. Habang unti-unting nagiging abo ang nanay, pakiramdam ko ay kasama ring nasusunog ang dati kong pagkatao, ang Elena na laging nakayuko, ang Elena na laging nagpapaalipin, ang Elena na takot mawalan ng pamilyang kailanman ay hindi naman siya itinuring na kapamilya. Nang iabot sa akin ng malamig na marmol na lalagyan ng kanyang mga abo, hinakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib. Ang bigat nito ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Pag-uwi ko sa bahay na 7 taon naming tinirhan ni Mark, sinalubong ako ng isang nakabibinging katahimikan. Walang bakas ng kalungkutan sa mga dingding na ito, puro lamang mga alaala ng aking pagpapakatanga. Inilapag ko ang urn ng nanay sa pinakamaayos at pinakamaliwanag na bahagi ng sala sa ibabaw ng isang maliit na mesa kung saan madalas siyang nakaupo tuwing bumibisita siya. Kinuha ko muli ang aking cellphone mula sa aking bag. Pagbukas ko nito, halos maghang ang screen sa dami ng mga mensahe at missed calls na sunod-sunod na pumasok. 20 missed calls mula kay Mark. 35 missed calls mula kay Doña Carmen. Puno ang inbox ko ng mga mensaheng nag-uumapaw sa paninisi, takot at galit. Binasa ko ang mga ito nang walang anumang reaksyon sa aking mukha. Mensahe mula kay Mark: Elena, anong nangyari sa mga card natin? Nasa lobby kami ng hotel, magche-check out na sana pero decline lahat ng binibigay ni Mama. Nakakahiya, nakatingin lahat ng mga dayuhan sa amin. Mensahe mula kay Doña Carmen: walang hiyang bata ka. Anong ginawa mo sa mga credit card ko? Pinapahiya mo ako rito sa Vietnam. Tumawag ka sa bangko ngayon din at ipaayos mo ito kundi makikita mo ang hinahanap mo pag-uwi ko dyan. Isa pang mensahe mula kay Mark makalipas ang 2 oras. Elena, parang awa mo na. Sagutin mo ang tawag ko. Wala kaming dalang cash ni Mama. Hindi kami makalabas ng hotel. Hindi namin makuha ang mga passport namin dahil naka-hold sa front desk hanggang hindi kami nakakapagbayad ng mga kinain namin at ng spa ni Mama. Tulungan mo kami! Tiningnan ko lamang ang mga mensaheng iyon. Hindi ako nag-reply, hindi ako nagpanik. Tiyak na sa mga sandaling ito, nararanasan na ni Doña Carmen ang matinding kahihiyan na palagi niyang ipinapalasap sa akin at sa nanay tuwing naroon kami sa kanyang pamamahay. Ang babaeng nandidiri sa amoy ng palengke at nagmamalaki sa kanyang pagiging hasyendera ay nakakulong ngayon sa isang dayuhang bansa, walang kakayahang bayaran ang sariling luho, at naghihintay ng limos mula sa manugang na itinuturing niyang basurahan. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, bitbit ang lahat ng dokumentong naitabi ko sa loob ng 7 taon, nagtungo ako sa opisina ng isang abogado na inirekomenda ng isang matagal ko ng suki sa tindahan. Ipinatong ko sa kanyang mesa ang lahat ng ebidensya ng aking paghihirap. Ang mga bank statements na nagpapatunay na ang lahat ng panggasto sa bahay at ang lahat ng luho ni Doña Carmen ay nagmumula sa aking personal na account. Ang kopya ng transfer receipt ng 150,000 na ninakaw nila mula sa pondo ng ospital ng nanay. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang titulo at deed of sale ng condominium unit kung saan kasalukuyang nakatira si Doña Carmen. 7 taon na ang nakalipas, pinilit ako ni Mark na ilabas ang lahat ng ipon ko mula sa aking negosyo upang ibili ng maayos na matitirhan ng kanyang ina. Dahil sa kagustuhan kong maging mabuting asawa, pumayag ako. Ngunit sa ilalim ng matinding manipulasyon, ipinangalan ng titulo kay Doña Carmen. Gayunpaman, hawak ko ang bawat resibo, bawat bank transfer at ang mismong kasunduan na nagpapatunay na ang buong halaga ng bahay na iyon ay galing sa sarili kong bulsa at isa itong pautang na kailanman ay hindi nila nabayaran. Tiningnan ng abogado ang mga dokumento. May bakas ng matinding pagkaawa at paghahanga sa kanyang mga mata nang ibalik niya ang kanyang paningin sa akin.
Mrs., kumpleto ang mga ebidensya mo. Hindi lang annulment o legal separation ang pwede nating ihain. Pwede nating bawiin ang lahat ng ari-ari ang kinamkam nila mula sa'yo, lalo na ang condominium unit ng biyenan mo. Kinasangkapan ka nila sa loob ng napakahabang panahon. Handa ka na bang simulan ang laban na ito? Tumango ako ng may buong katiyakan. Ihanda niyo na po ang lahat ng papeles, attorney. Gusto ko silang lisanin nang walang natitira kundi ang mga damit na suot nila. Pagbalik ko sa bahay, agad akong dumiretso sa aming kwarto. Binuksan ko ang malaking aparador at inilabas ang lahat ng gamit ni Mark. Ang kanyang mga mamahaling sapatos, ang mga relong binili niya gamit ang aking credit card, ang mga paborito niyang pabango. Dati ang amoy ng kanyang mga gamit ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon wala itong dulot kundi matinding pandidiri. Pakiramdam ko ay humahawak ako sa mga balat ng ahas. Inilagay ko ang lahat ng kanyang gamit sa mga itim na garbage bag. Hindi ko na inabala pang tupiin ang mga ito. Itinapon ko ang mga sako sa labas ng pinto ng aming apartment. Pagkatapos, tumawag ako ng manggagawa upang palitan ang lock at passcode ng main door. Habang pinapanood kong binabaklas ang lumang seradura, naramdaman ko ang tuluyang pagkalas ko sa pamilyang sumira sa buhay ko. 8:00 ng gabi. Nakaupo ako sa sala, umiinom ng mainit na tsaa at nakatingin sa urn ng nanay. Payapa ang paligid, hanggang sa biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown international number ang lumabas sa screen. Matagal ko itong pinanood bago ko tuluyang pinindot ang answer button. Hindi ko inilapit ang telepono sa aking tainga. Inilagay ko ito sa loudspeaker at inilapag sa ibabaw ng mesa. Ang unang narinig ko ay ang malakas at naghihisteryang pag-iyak ng isang pamilyar na boses. Elena! Elena, parang awa mo na! Maawa ka sa akin! Ang boses ni Doña Carmen ay basag, paos at puno ng matinding desperasyon. Wala na ang bakas ng kanyang pagiging mapagmataas. Pinalabas kami ng hotel! Nasa kalsada kami ngayon ni Mark kasama ang mga bagahe namin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Wala kaming makain. Elena, parang awa mo na. Buksan mo na ang mga card. Ipapadala ko agad sa iyo ang pera pag-uwi natin. Maawa ka sa matanda. Tinitigan ko ang telepono. Ang babaeng nagtapon ng pinaghirapang lutuin ng nanay ko sa basurahan. Ang babaeng nagsabing marupok ang aking matris. Ang babaeng ninakaw ang huling pag-asa ng nanay ko na mabuhay. Ay lumuluhod ngayon sa aking harapan sa pamamagitan ng isang linya ng telepono. Humigop ako ng mainit na tsaa. Nilalasap ang bawat patak nito bago ako magsalita. Ano ang eksaktong isasagot ko sa kanyang mga pagmamakaawa upang tuluyan siyang lamunin ng kanyang sariling kahihiyan at kasakiman sa lupain ng mga dayuhan? Pinakinggan ko ang boses ni Doña Carmen. Ang kanyang mga paghikbi, ang kanyang panginginig, ang kanyang desperadong pagtawag sa aking pangalan. Sa loob ng 7 taon, ang boses na iyan ang nagdikta ng aking halaga. Ang boses na iyan ang nagsabi na ako ay mabaho, na ang pamilya ko ay madumi, na ang aking matris ay marupok. Ngayon, ang boses na iyan ay basag, nagmamakaawa at lumuluhod sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono mula sa kabilang ibayo ng dagat. Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong tasa ng mainit na tsaa sa ibabaw ng mesa. Hindi ako nagmadaling sumagot. Hinayaan ko munang umalingaw-ngaw ang kanyang pag-iyak sa loob ng tahimik kong sala. Gusto kong damin niya ang bawat segundo ng paghihintay, ang bawat kaba na baka patayin ko ang linya. Elena! Sumagot ka! Alam kong nandyan ka! Parang awa mo na, tulungan mo kami ng asawa mo. Nakatingin sa amin ang mga tao sa kalsada. Wala kaming matulugan. Baka hulihin kami rito ng mga pulis. Patuloy na hagulgol ni Doña Carmen. Humugot ako ng malalim na hininga. Ang boses ko ay lumabas na kasing lamig ng hangin sa madaling araw. Ma, naaalala niyo ba yung sinabi niyo sa akin nung humihingi ako ng palugit para sa 150,000? Biglang tumahimik sa kabilang linya. Tanging ang mahinang pag-iyak na lamang niya ang naririnig ko, tila napigilan ng aking tanong. Sabi niyo, pagpapatuloy ko, malinaw ang bawat pagbigkas ko sa mga salita, wala na ring lunas ang nanay ko, na kahit anong gawin ko mamatay din naman siya, na mas mabuti pang gamitin ninyo ang pera sa makabuluhang bagay kaysa itapon sa ospital. Elena,
Hindi ko sinasadya iyon. Nabigla lang ako. Nagkakamali rin ng matatanda. Utal-utal niyang palusot. Pilit na ibinababa ang kanyang pride. Hindi kayo nagkamali, ma. Sinasadya niyo iyon. Kinuha niyo ang perang pambili sana ng gamot na magpapagaan sa huling mga araw ng nanay ko para lang makapagpakasarap kayo sa mga luxury spa at mamahaling restaurant diyan sa Vietnam. Pinili niyong maging maginhawa habang ang nanay ko ay namimilipit sa sakit hanggang sa malagutan siya ng hininga. Narinig ko ang pag-agaw ni Mark sa telepono. Elena! Hon, please! Huwag ka namang maghiganti ng ganito. Kung may galit ka sa akin mo ibunton, huwag mong isali si mama. Matanda na siya. Baka atakihin sa puso dito sa kalsada. Maawa ka naman. Asawa mo ako. Pamilya tayo. Napangiti ako ng mapait, pamilya. Ang daling sabihin ng salitang iyan kapag sila ang nangangailangan. Pamilya? Mark? Nasaan ang pamilya noong nakahiga ako sa ospital, dinudugo at nawalan ng anak habang nagdadahilan kang may importanteng meeting ka? Nasaan ang pamilya noong pinagtatapon ng nanay mo sa basurahan ang mga pagkaing pinagpuyatan ng nanay ko? Nasaan ang pamilya noong araw na namatay ang nanay ko at kinailangan ko kayo pero mas pinili niyo magpakasarap sa dagat gamit ang pera ko? Elena, magbabago na ako. Ipinapangako ko, pag uwi natin, aayusin natin ito. Babayaran ko ang lahat ng nagastos namin. Ibabalik ko sa iyo lahat. Pakiusap, buhayin mo lang ang mga card. Hindi namin alam kung paano kami uuwi. Pakiusap ng lalaking minsan kong inakalang magiging tagapagtanggol ko. Wala na kayong babalikan, Mark. At wala na rin kayong babayaran dahil kinuha ko na ang lahat ng karapatan ninyo sa akin. Kayong dalawa, makinig kayong mabuti. Idiniin ko ang aking mga siko sa mesa at tinitigan ng telepono na parang kaharap ko sila. Kahit maghugas kayo ng pinggan dyan o mamalimos para makauwi, wala na akong pakialam. Hindi nyo na ako manugang. At Mark, hindi mo na ako asawa. Elena! Huwag mong gawin ito! Elena! Hindi ko na hinintay na matapos ang kanyang sasabihin, pinindot ko ang end call. Agad kong hinarangan ang kanilang mga numero, maging ang lahat ng kanilang social media accounts. Pinatay ko ang koneksyon. Tinapos ko ang usapan. Bumalik ang katahimikan sa loob ng bahay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Hindi na ito nanginginig. Sa halip na makaramdam ng takot o kaba sa ginawa ko, isang malalim at napakasarap na kapayapaan ang bumalot sa aking kaluluwa. Tumingin ako sa ng nanay. Tapos nanay! Nakapaningil na tayo. Hindi na nila tayo masasaktan kailanman. Kinabukasan ng umaga, isinagawa ko ang aking mga huling hakbang bago ko tuluyang iwan ang buhay na ito. Inayos ko ang mga dokumentong inihanda ng aking abogado. Isinilid ko sa isang malinaw na plastic envelope ang kopya ng petition for annulment. Kasama nito ay ang opisyal na notice to vacate at ang demand letter para sa condominium unit ni Doña Carmen na naglalaman ng lahat ng patunay na ako ang nag-iisang nagmamay-ari at nagbayad ng nasabing ari-arian. Lumabas ako ng aming apartment at inilapag ang plastic envelope na iyon sa ibabaw ng mga itim na garbage bag kung saan nakasilid ang lahat ng mamahaling damit at gamit ni Mark. Siniguro kong madali itong makikita sa oras na may dumampot na mga basurang iyon. Bumalik ako sa loob at sinimulang impake ng aking mga gamit. Hindi ako kumuha ng marami. Iniwan ko ang mga mamahaling appliances na binili ko. Iniwan ko ang mga kasangkapang pinili namin ng magkasama. Iniwan ko ang aming malaking wedding portrait na nakasabit sa dingding, kung saan nakangiti kaming dalawa ngunit ang mga mata ko ay may nakatagong kaba. Wala akong dinala kundi ang mga damit ko, ang lumang apron ng nanay na may mantsa pa ng dugo ng isda, ang brown envelope na naglalaman ng 30,000 pisong ibinigay niya bago ako ikasal, at higit sa lahat, ang kanyang urn. Dahan-dahan kong isinilid ang marmol na lalagyan sa loob ng aking malaking bag, binalot ito ng malambot na tuwalya upang hindi magasgas. Aalis na tayo sa impyernong ito, Nay. Hahanap tayo ng lugar kung saan walang makakapanakit sa atin. Yung malapit sa dagat, yung may sariwang hangin. Mamumuhay tayo ng tahimik. Binitbit ko ang aking bagahe at naglakad patungo sa pintuan. Nilingon ko ang buong kabahayan sa huling pagkakataon. 7 taon ng pagluha, 7 taon ng pagkukunwari, 7 taon ng pagkaalipin.
Lahat ng iyon ay mananatili na lamang sa 4 na sulok ng kwartong ito. Iniwan ko ang mga susi sa ibabaw ng dining table. Lumabas ako at isinara ang pinto. Narinig ko ang pag-click ng bagong seradura. Wala na akong babalikan. Habang naglalakad ako sa pasilyo, pakiramdam ko ay unti-unting gumaan ang aking mga paa. Bawat hakbang ay tila pagpukpok sa mga kadenang matagal nang nakagapos sa aking mga binti. Paglabas ko ng building, sinalubong ako ng sikat ng araw. Isang bagong umaga, isang bagong buhay na walang halong takot at pagpapaalipin makalipas ang 4 na araw. Ayon sa balitang nakarating sa aking abogado, nakahanap ng paraan sina Mark at Doña Carmen na makauwi ng Pilipinas. Nagmakaawa raw si Mark sa dati niyang kumpanya upang pautangin siya ng pambili ng tiket pabalik, kapalit ng pangakong babayaran niya ito mula sa kanyang sahod. Subalit, paglapag nila sa airport, diretso raw na tinanggal sa trabaho si Mark dahil sa sunod-sunod na pagliban na walang paalam, idinagdag pa ang iskandalong dinala niya sa opisina dahil sa pag-utang ng biglaan. Gutom, pagod, madungis at puno ng kahihiyan, dumiretso ang mag-ina sa lugar na inaakala nilang huli nilang kanlungan. Ang condominium unit na ipinagmamalaki ni Doña Carmen sa lahat ng kanyang mga amiga, ang bahay kung saan siya naghahari-harian at nagpapanggap na isang mayamang hasyendera. Ngunit ano ang bumungad sa kanila nang subukan nilang buksan ang pintuan ng kanilang inaakalang palasyo na magpapabagsak ng tuluyan sa kanilang mga tuhod sa sahig ng pasilyo? Ayon sa ulat ng gwardiya ng building na nakarating sa aking abogado, ang eksena ng hapong iyon ay tila isang trahedyang dula kung saan tuluyang bumagsak ang tabing para kina Mark at Doña Carmen. Pagdating nila sa tapat ng condominium unit, pagod, gutom at balisa, agad na itinapat ni Mark ang kanyang daliri sa digital lock ng pintuan. Isang mahabang tunog, kasunod ang pag-ilaw ng kulay pula. Error, inulit niya ito ng ilang beses. Pula pa rin, sinubukan niyang i-type ang lumang passcode. Maling numero. Nagsimulang magreklamo si Doña Carmen. Masakit na raw ang kanyang likod, umiikot ang kanyang paningin dahil sa gutom at wala na siyang lakas para tumayo. Sa gitna ng kanyang pagmamaktol, nahagip ng paningin ni Mark ang mga itim na garbage bag na nakasalansan sa gilid ng pasilyo. May nakitang pamilyar na tela si Mark na nakausli mula sa isang napunit na bag. Nilapitan niya ito. Nang buksan niya ang sako, tumambad sa kanyang lahat ng kanyang mga mamahaling damit, sapatos at pabango na katapon lukot-lukot at itinuring na basura. At sa ibabaw ng lahat ng iyon, naroon ang isang malinaw na plastic envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Mark nang kunin niya ang envelope. Nangilid ang kanyang luha habang binabasa ang mga pahina. Ang una ay ang formal na petisyon para sa pagsasawalang bisa ng aming kasal. Nakadetalye ang lahat ng uri ng pang-aabuso at pagtataksil sa aking tiwala. Ang sumunod ay ang mas nagpabagsak sa kanyang mundo, ang formal na utos ng pagpapalayas mula sa aking abogado, kalakip ang orihinal na titulo ng bahay na nakapangalan sa akin, at ang mga resibo ng bangko na nagpapatunay na ako ang nagbayad ng bawat sentimo nito. Ano yan, Mark? Buksan mo na ang pinto at nahihilo na ako! Sigaw ni Doña Carmen habang nakasandal sa pader. Lumingon si Mark sa kanyang ina. Ang mukha niya ay walang kulay, tila inubusan ng dugo. Ma, wala na tayong bahay. Pinalayas na tayo ni Elena. Sa kanya nakapangalan ang unit na ito. Nabawi na niya. Hindi makapaniwala si Doña Carmen. Hinablot niya ang mga papeles mula sa kamay ng kanyang anak. Nang mabasa niya ang mga salita, nagwala siya. Sumigaw siya ng ubod ng lakas. Pinaghampas ang matigas na pintuan ng kondominium. Akin ang bahay na ito. Ako ang reyna rito. Walang hiyang babaeng galing sa palengke. Ibalik mo sa akin ang bahay ko. Umingay sa buong pasilyo. Naglabasan ng mga kapitbahay na dati ay tinitingala siya bilang isang mayamang senyora dahil sa matinding iskandalo, napilitang umakyat ang mga gwardya ng building. Ang babaeng dati ay nandidiri sa amoy ng palengke at nagmamalaki sa kanyang ilusyong yaman ay binitbit at kinaladkad ng mga security guard palabas ng gusali, umiiyak at nagsisisigaw sa harap ng maraming taong nakasaksi sa pagbagsak ng kanyang korona. Itinapon sila sa kalsada, eksakto sa kung paano nila itinapon ang dangal namin ng nanay ko. 6 na buwan na ang lumipas simula ng araw na iyon.
Nandito ako ngayon sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Quezon, malapit sa dagat. Gamit ang natira kong ipon at ang halagang nakuha ko matapos kong ibenta ang condominium unit na iyon, nakabili ako ng isang maliit at payak na bahay na may malawak na bakuran. Ang simoy ng hangin dito ay palaging may dalang amoy ng alat mula sa karagatan at halimuyak ng mga namumulaklak na kalachuchi sa aking bakuran. Binuksan ko muli ang aking negosyo, isang maliit na karinderya na yari sa kawayan at pawid, nakaharap sa kalsada kung saan dumadaan ang mga mangingisda. Pinangalanan ko itong kusina ni Rosa. Wala na akong inuupahang malaking pwesto sa Maynila, wala na akong asawang kailangang pakainin, at wala na akong biyenang kailangang paglingkuran. Tuwing 4:00 ng madaling araw, kusang iminumulat ng aking mga mata ang kadiliman, ngunit hindi na malamig na kaba ang sumasalubong sa akin. Bumangon ako kaninang umaga, nagtimpla ng mainit na kape at naglakad patungo sa bintana ng aking sala. Nakapatong doon ang marmol na lalagyan ng mga abo ng nanay, napapaligiran ng mga sariwang bulaklak na pinitas ko mula sa aking hardin. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang dumadampi sa lalagyan, nagbibigay ng mainit at ginintuang liwanag. Hinaplos ko ang marmol. Ang gaspang nito ay nagpapabuhay sa aking alaala ng mga kamay ng nanay. Mga kamay na nasugatan, napagod at nagsakripisyo upang mabigyan ako ng pagkakataong huminga at lumaban. Ayon kay Aling Myrna na obispo ng mga balita sa palengke, si Doña Carmen daw ay nakatira na lamang ngayon sa isang napakaliit at mainit na inuupahang kwarto sa looban ng isang squatters area. Wala na siyang mga alahas, wala nang mamahaling damit. Ang kanyang kalusugan ay tuluyan ng bumagsak dahil sa matinding stress at kawalan ng pambili ng gamot. Si Mark naman ay hirap na hirap makahanap ng matinong trabaho dahil sa masamang record na iniwan niya sa kanyang dating kumpanya at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang hamak na pahinante, pawisan at nagbubuhat ng mabibigat na kargamento araw-araw. Naibalik sa kanila ang buhay na pilit nilang ipinandiri. Nilamon sila ng sarili nilang kasakiman. Ngunit nang marinig ko ang balitang iyon, wala akong naramdamang tuwa o pagdiriwang. Wala na akong pakialam sa kanila. Ang pahina ng buhay ko na kasama sila ay tuluyan ko ng sinunog at ibinaon sa limot. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang amoy ng niluluto kong ginataang kalabasa mula sa kusina. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahinang paghampas ng alon sa kalapit na dalampasigan at ang awit ng mga ibon sa puno ng mangga. Nakangiti ako, isang totoo at malayang ngiti na matagal ko nang hindi nasilayan sa sarili kong labi. Nakatayo ako ngayon sa harap ng dagat, pinapanood ang pag-alon ng tubig. Nakalaya na ako, ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, habang unti-unting lumulubog ang araw at kinukulayan ng kahelang kalangitan, isang tanong ang patuloy na bumabalik at bumubulong sa aking isipan. Ngayong hawak ko na ang kalayaan ko habang sila ay nagdudusa sa sarili nilang impyerno. Kung sakaling hindi nawala ang nanay ng gabing iyon, magkakaroon kaya ako ng tapang na putulin ng aking mga kadena o habang buhay ba akong mananatiling isang bulag na alipin sa ngalan ng isang maling pag-ibig?